Isang lalaki ang inaresto ng mga pulis pasado alas 7 nitong Miyerkules ng gabi sa kasagsagan ng barilan sa Senado. Sa video na nakuha ng Billionaire News Channel, nakadapa na ang nakaputing lalaki at pinalilibutan na ng mga otoridad. Siya ang tinuturong na maril at nagdulot ng gulo sa Senado na kanya namang pinabulaanan. So, nangungutla ka. Saan mo tinapong baril mo? May naharap ako doon, ha? Sa ulat ng Southern Police District, kinilala ang 44 anyos na si alias Mel Oragon, na driver umano ng NBI. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon, pero anya, hindi raw ito opisyal na empleyado ng ahensya. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Pasado alas 6 kagabi nang dumating ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa GSIS Complex para tumugon umano sa hiling na dagdag seguridad sa gitna ng nooy napapabalitang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. So, pag may request pong ganon, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sa gabay ng GSIS personnel, nagtalaga ng mga operatiba sa mga lagusan ng GSIS Complex pa Senado. Isa sa mga pinag-usapan ang umano'y pagbabarena ng NBI agents sa dingding na naghihiwalay sa dalawang gusali para mapasok daw ang Senado. Pero GSIS personnel daw ang nagbabarena para hindi raw ito magamit sa pagtakas. Nang matiyak na secured ang lugar, bumalik ang mga operatiba sa Senate Gate. At ilang minuto pa, nakarinig na ng mga putok ng baril na nasundan at nasundan pa. Nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po ron sa lugar, tumakbo na po. Malinaw ang utos ng team leader na huwag makipagpalitan ng putok dahil una nang sinabi ni Matibag na stand down muna ang ahensya sa kaso ni De La Rosa bilang respeto sa proteksyon na iginawad ng Senado. Itinanggi rin ni Matibag na si NBI OTCD Chief Jerome Bomediano ang nag-utos sa umano'y paglusob sa Senado, taliwas sa unang iniulat ni Senator Amy Marcos. Patuloy ang isinasagawang investigasyon sa ngayon para alamin ang katotohanan.